Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa nakalarawang balangkas. Tara, simulan natin. Ano ba ang nakalarawang balangkas? Ang nakalarawang balangkas ay mahalagang kagamitan sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkatuto at pagtuturo. Ito ay ang kabuuang pagkakasunod-sunod ng isang komposisyon, ulat, kwento at iba pang pagpapahayag gamit ang larawan. Mga halimbawa, ang dalawang larawan ay nagpapakita ng dalawang magkaibang konsepto. Ang isa ay tungkol sa pangungusap at ang isa naman ay tungkol sa isang puno. Ito ay makatutulong sa pag-unawa sa impormasyon o sa pagsasaayos ng mga kaisipan mula sa binasa o napakinggang teksto. Kung inyong mapapansin, narito ang isa pang halimbawa ng nakalarawang balangkas na tungkol sa puno ng niyog. Balangkas, binubuo ng mga pangunahing diwa ng talata, kwento, o anumang tekstong binabasa at ang mahalagang detaling sumusuporta o lumilinang dito. Sa kaliwang hanay, makikita ang nakalarawang balangkas. Ito ay tungkol sa puno ng niyog. Ang pangunahing ideyang makikita ay mga bahagi ng puno ng niyog at ang mga sumusuportang detalye ay ang bunga, katawan, dahon. Balangkas din ay nag-uugnay ng mga ideya o kaisipan. Ito ay nagsisilbing sistema sa paghahanay-hanay ng mga ito. Nagiging gabay sa pagsunod-sunod ng mga ideya o kaisipan. Kaya naman, sa kabuuan, tayo ay makabubuo ng isang buod ng isang kwento gamit ang balangkas. Ang mga impormasyong makukuha sa teksto ay maaring ilahad sa pamamagitan ng dalawang paraan. Ito ay ang papaksang balangkas at pangungusap na balangkas. Balangkas na papaksa. Ang mahalagang ideya o kaisipan ay inilalahad sa pamamagitan ng salita, parirala o sugnay. Makikita sa kaliwang hanay ang nakalarawang balangkas. Ipinapakita rito ang pangunahing ideya o kaisipan tungkol sa nabasang kwento. Gawain ng bata kasama ang puno. Ang mga sumusuportang detalye naman ay pumupulot ng mga dahon, nagtatagu-taguan, nagpapaduyan-duyan sa sanga, namimitas ng prutas. Mapapansin ang mga sagot ay nakasulat sa pamamagitan ng parirala o sugnay. Balangkas na pangungusap. Nakalahat sa buong pangungusap ang pangunahing ideya o kaisipan at ginagamitan ng wastong bantas sa hulihan. Makikita sa kaliwang hanay ang halimbawa ng nakalarawang balangkas. Nakasulat sa buong pangungusap ang pangunahing ideya. Ang mga gawain ng bata kasama ang puno. At ang mga sumusuportang detalye naman ay pumupulot siya ng mga dahon. Nagpapaduyan-duyan siya sa sanga ng puno. Naglalaro siya ng tagu-taguan. Narito naman ang ilan sa mga hakbang pagbuo ng balangkas. Una, nawain ng teksto at tandaan ang pagkakasunod-sunod ng mahalagang paksa o detalye. Mahalagang nakapagtala ka ng mga mahalagang impormasyon ayon sa iyong napakinggan, napanood o nabasa. Ikalawa, gumamit sa o pangungusap sa balangkas. Maaring gamitin ang kahit sa alinmang paraan sa pagbuo ng balangkas. Siguraduhin lamang na tiyak at wasto ang mga impormasyong iyong gagamitin. Ikatlо, gamitin ang mga bilang Romano para sa mga pangunahing kaisipan o ideya. Makikita sa nakalarawang balangkas ang paggamit ng mga bilang Romano para sa mga pangunahing kaisipan o ideya sa ang kwentong ang mapagbigay na punong kahoy. Una ay ang pamagat, ikalawa ay ang gawain ng bata kasama ang puno. Ikaapat, malalaking letra para sa mga pansuportang detalye at bilang para sa iba pang maliliit na detalye. Sa nakalarawang balangkas ay makikita ang malalaking letra para sa mga sumusuportang detalye
ng pangunahing kaisipan sa gawain ng bata kasama ang puno? Ito ay ang mga A. Para sa pumupulot ng mga dahon, B. Inaakyat ang puno at nagpapaduyan-duyan, C. Namimitas ng prutas, at D. Naglalaro ng tagu-taguan. Ikalima, maaari rin itong baguhin o palitan ayon sa pangangailangan. Ibig sabihin, maaari ninyong baguhin ang inyong balangkas ayon sa inyong pag-unawa o sa nakikita ninyong pagkakasunod-sunod ng mga pangunahing ideya at sumusuportang detalye. Makatutulong sa inyo ang nakalarawang balangkas upang makita kung anong magkakaugnay na sumusuportang detalye at pangunahing kaisipan sa tekstong binasa, napakinggan o pinanood. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!